Good evening po sa ating lahat. Yan. Magandang gabi po. Yan, pwede niyo po bang sabihin sa mga katabi ninyo na mas maganda ka pa sa gabi? With feelings. Yan. Pautang naman. Hindi ko kasama yan, hindi ko kasama yun. Yan. So kahapon po, napakaganda po ng message ni Kuya, ni Brother Ikoy, about God's love for the family. Yan. So, pasensya na po, may ubo po ako, pero hindi naman po ito masyadong nakakahawa. Hindi po, lang po ito, allergic cough. Yan. Ito pong ubo ko, kahit anong inom ko ng gamot, lahat ng halaman siguro napakuluan ko na, hanggang hindi pa rin ako iniiwan. So, talagang close na po kami. Yan. So, ang topic po natin, ang series topic po ng prayer and fasting ngayon is, experiencing God's love. Sino po dito, be honest po, nitong nakaraang taon, naramdaman mo ang pagmamahal ng Panginoon. Meron po ba? Amen. Alam mo, Brother Paul, hindi ko naramdaman ng pagmamahal masyado ng Panginoon last year kasi daming problema, daming challenges. Pero alam niyo mga kapatid, itong mga problema na to, dito po natin talaga makikita at makikilala kung sino ang Panginoon at kung gaano niya po tayo kamahal. Kaya kapag tayo po ay nagkakaroon, dumadaan sa problema, pinagpapasalamat po ito. Ayan. Sige po. Experiencing God's love. Alam niyo po, kung meron pong actually hindi po isa sa pinakamagandang pag-usapan po na topic sa Bible ay ang pagmamahal ng Panginoon. Kaya nga po tayo nandito sa mundong ito para i-exercise ng Panginoon yung pagmamahal niya po sa atin. So kahapon, ang pinag-aral, thank you bro, yeah, salamat. Palakpakan natin ang ating mga tech team, praise God sa mga buhay nila. Ayan. So noong day 1, tinuro ni Kuya Ikoy, yung God's love for our families, okay? So napakahalaga, alam niyo po, ang unang ministry, kahit anong serve mo sa church, kahit anong galing mo, kahit anong ganda ng ministry natin, kung ang family po natin ay nagkakagulo-gulo at hindi mo na mi-minister ang iyong family, hindi po matatawag na successful ka sa ministry kasi ang family po ang unang ministry. Okay? So napakahalaga po na ang priority natin is our family. Pero after po ng family, meron pa pong isang family. Okay? At ito po yung pag-aaralan natin ngayon sa day 2. God's love for the church. Pwede po ba natin sabihin, God's love for the church? Ready? Go! Yan. Mahal po ba natin ang simbahan? Okay? Brother Paul, paano ko mamahalin? Mga dingding lang naman yan, mga upuan, yung mga hindi po ito ang church na sinasabi ng Panginoon. Ang church po, tayo ang bawat isa po sa atin. Okay? So tatanungin ko kayo ulit, mahal mo ba ang simbahan? Mahal mo ba ang kapatid mo? Paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa church ng ating Panginoon? Okay? So ito, basahin po natin, tulungan niyo po akong basahin po itong passage na to from John chapter 13, 34 and 35, and after nito, tayo po yung mananalangin. Ready? Read. And let's pray. Ama, maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. Thank you once again na kami po ay makakapag-ponder ng inyong salita. Truly, Lord, that you are a great and mighty God, Panginoon. And tunay, Panginoon, na ang inyong salita lamang, Panginoon, na nakakapagbigay sa amin ng tunay na comfort, tunay na fulfillment, Panginoon. Kaya we pray, Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na habang kami po ay nakikinig ng inyong salita, help us, Panginoon, na maramdaman po namin ang inyong pagmamahal, maramdaman po namin ang pagkilos ng inyong Holy Spirit, Lord, at anumang distraction, Lord, na maaaring ihain ng kaaway, Panginoon, i-rebuke niyo po ang devil, Panginoon, at naway kayo po muli once again ang maitaas po, Panginoon, at mag-glorify sa gabing ito. We love you, Lord, and touch the hearts of every believer na nandito, Panginoon. We love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Sabi dito sa verse 34, a new commandment I give to you.
Yan. Ano po ba ibig sabihin ng commandment? Ang commandment po, ito po yung binibigay po. Halimbawa, sabihin natin dito sa batas natin dito, no? Kapag ikaw, sinabi ng batas natin na huwag kang mag-beat sa red light, dapat hindi tayo mag-beat sa red light. So kapag sumunod ka na hindi ka nagbibit sa red light, ano mangyayari? Hindi ka maaaksidente, okay? Merong blessing. Pero kapag ikaw susuway ka at nagbit ka sa red light, ano mangyayari? Maaari kang mapahamak kasi hindi ka sumusunod. Okay? So, yun po ang ibig sabihin ng commandment. Ang commandment po, ito yung binibigay po sa atin ng Panginoon para sundin po natin. At kapag sinunod po natin ang commandment ng Panginoon, meron pong kapalit na blessing. Kaya akala po lang natin minsan, ay, Bible, grabe, ayoko sumama sa church kasi ang dami-daming dyan, dapat sundin. Ang dami dapat, hindi dapat gawin. Pero mga kapatid, kapag ginagawa po natin yung kapag sunod tayo ng sunod sa salita ng Panginoon, ang daming blessing na matatanggap po natin. Okay? Ang blessing po, hindi lang po ang material. Material blessing, pinakamaliit po ito sa pagpapala po ng Panginoon. Okay? So ngayon, commandment daw, itong that you love one another. Okay? So, ibig sabihin, dito sa loob po ng simbahan, we are commanded to love. Okay? Bakit tayo binigyan ng commandment na magmahal? Dahil may mga kasama tayo dito, nakakasama tayo sa simbahan na hindi minsan para sa atin, parang hindi kaibig-ibig. Tingnan nyo yung katabi nyo. Hindi yan. Kaibig-ibig po yung mga katabi po natin. Ayan. So, ito po matindi. Even as I have loved you, that you also love one another. Ito mabigat. Binigyan tayo ng commandment na mahalin natin ang ating kapwa, ang ating brethren. Anak, mahalin mo tong kapatid na to. Mahalin mo siya kung gaano kita kamahal. Yun ang mabigat. Kasi sobrang laki ng pagmamahal sa atin ng Panginoon at ganoon din ang dapat ibigay natin sa ating mga kapatid. Okay? At sa verse 35, by this, all men will know that you are my disciples if you have loved one another. Okay? So dapat, sa mga nakakakita sa atin, ay grabe sa simbahan na yan, grabe magmahalan yan, grabe magbigay ng suporta yan, grabe ang encouragement dyan. Ano kaya ang meron dyan? Okay? So alam nyo mga kapatid, kapag tayo ay nagmamahalan sa loob po ng simbahan, nagiging ilaw po tayo ng community po natin. Okay? So ito po, may ikikwento po akong storya na alam naman po natin itong story na to. So, simulan po natin sa 13 verse 1. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Alam niyo yung feast of the Passover, para po itong Christmas sa mga Hudyo, Ito po yung inaalala po nila yung sila po yung nakalaya from the bondage of Egypt, ng mga Egyptians. Okay? So, pag malapit na yung Feast of the Passover, parang tayo, Christmas, parang excited na tayo, ramdam na natin yung spirit of Christmas, naririnig natin yung kanta ni Jose Marichan, Christmas na. Ito sa kanila, pag malapit na yung Feast of the Passover, excited na yung mga tao. Pero alam nyo ba, sabi dito, when Jesus knew that his hour had come to depart, alam niyo yung sabihin ng new, parang na-realize na ng Panginoon, malapit na pala akong mamatay. Maiiwanan ko na yung aking mga mahal na mga anak. Okay? Nakaramdam na ng lungkot ang Panginoon. Alam niyo po, Diyos si Jesus Christ. Pero since siya ay nagkatawang tao, kung ano yung nararamdaman natin, tayo nalulungkot, tayo sumasaya, at ang Diyos, si Jesus Christ, nakaramdam siya ng fear. Alam niyo ba kung anong fear? Yung fear na alam niya yung pagdadaanan niya, pagdurusahan niya sa krus. Okay? Sa krus. Kaya, pero dito, having loved his own who were in the world,
He loved them to the end. Alam niyo po ba ibig sabihin, love them to the end? Minsan may mga kaibigan tayo na pag may ginawa tayo sa ating hindi maganda, parang nawawala na yung care natin sa kanila, yung pagmamahal natin sa kanila. Pero ang Panginoon, kahit dumating na sa punto na ibibetray sila ng bawat disciples niya, ang Diyos, isa lang ang nakatatak sa puso't isipan niya, mahal ko tong mga anak ko. Ganyan kamahal ng Panginoon ang kanyang mga disciples. Alam niyo po, no? So, speaking of departure, sino dito nakapag-ibang bansa na o yung naging OFW? Meron po ba dito? Yan, meron si ate, no? Meron ilan, no? Ako po, na-experience ko pong lumipad. Na-experience ko pong magpunta ng Singapore. Alam nyo, syempre pupunta ka ng ibang bansa, dapat excited ka, no? Pero alam nyo, hindi ko talaga makakalimutan yung itsura ng mag-ina ko. Si Luis, baby pa siya, 6 months. Ayan, so alam nyo yun yung kurot na iiwanan mo yung yung family. Pero si Jesus Christ, alam na alam niya na siya ay mamamatay at grabe ang lungkot ng Panginoon. Dahil hindi lang siya basta pupunta ng ibang bansa, mamamatay po siya. At alam niya, pag namatay siya, itong mga disciples niya, grabe ang suffering, sila ay ipe-persecute, so grabe ang pagdadaanan. So grabe yung lungkot ng ating Panginoon dito. So ito, no, sa verse 2, medyo maiba tayo ng konti. Dito sa 13 verse 2, by supper time, the devil had already put into the heart of Judas, okay, the son of Iscariot, to betray ang ating Panginoon. Sa verse 3, because Jesus knew that the Father had given him everything into his control. So, alam niyo, kaya ko lang po, dapat hindi ko po sasama to no? Pero sinama ko po ito dahil alam niyo po, sa simbahan. Yan. Wala naman pong Judas. Yan. Pero alam niyo, sa simbahan, hindi po natin maaalis po na may mga magkakapatid po tayo sa pananampalataya, pero may mga nakakasama po tayo na talagang wala pa pong Kristo sa puso. Naniniwala po ba kayo doon? So, ibig sabihin, sa simbahan po natin, hindi po lahat may relasyon sa Panginoon. At kapag wala kang relasyon sa Panginoon, ano nangyayari? Yung mga decisions mo, yung mga sinasabi mo. Alam nyo, kaya minsan parang natitiis tayo sa kapatid. Minsan may nagagawa siyang hindi maganda na talagang foul. Pero kung babalikan natin yung sa John chapter 13 verse 1, ano ang commandment sa atin ng Panginoon? That you love fellow believers? Hindi. Each other. Kahit na sa tingin mo na, nadidiscern mo na parang wala pa yata ang Kristo sa puso to. Pero Lord, tulungan niyo po ako na mahalin itong tao na to. Kaya dito po sa loob ng simbahan, huwag po tayong mamimili ng tutulungan, huwag po tayong mamimili ng ipag-pray. Dito po sa simbahan, mahalin po natin ng isa't isa, regardless kung sino pa siya. Okay? Kaya ito po, si Judas, nakakalungkot lang po yung nangyari sa kanya. So, sa verse 4, therefore, he got up from the table, removed his outer robe, and took a towel and fastened it around his waist. So ito ngayon si Jesus Christ, nag-prepare na. Walang kaalam-alam yung mga disciples niya. Ano kayang nangyayari? Tinanggal ni Jesus Christ yung kanyang robe, no? Tapos nag-prepare siya, tinanggal niya rin yung kanyang towel. Ano kaya ang gagawin niya? Ngayon, ito na. Then he poured some water into a basin. Ayan, into a basin, and he began to wash the disciples' feet. So isa-isa niyang hinugasan ng paa ng mga disciples. Ayan. So, gusto niyo bang gawin sa church itong ganito? Alam niyo, sa panahon po nila, yung mga paa po ng mga tao doon, hindi po malayo sa itsura ng paa na nakikita natin sa screen. Ano po? Dahil hindi pa uuso ang kalsada po noon, yung simentadong kalsada. At ang nilalakaran po nila mga batuhan, mga lupa, putik, at minsan mga nakakaapak pa sila ng dumi ng hayop. Okay? Kaya ganyan po minsan ang kanilang mga paa.
At alam niyo po ba, yung paghuhugas po ng paa, ginagawa lang po ito ng pinakamababang ranggo ng slave sa isang tahanan. Okay? So, kita nyo, no? Ang dami naman pwedeng gawin ni Jesus Christ para ipakita yung humility niya. Pero, ang ginawa niya pa, yung talagang pinakamababa na pwedeng gawin ng isang tao. Okay? Kung ako po ba, ganyan kadumi yung paa ko, huhugasan niyo po ba? Sino po dito maghuhugas ng paa ko? Alo, wala, grabe kayo. Kakasabi lang, love one another eh. Eh, brother po, love na lang, wala nang washing of feet. Okay? So, sinabi ko lang po kasi magkakaroon po tayo ng ganito. Mapalad po tayo ngayon dahil yung mga kuko po natin ay may mga cutics, yan, mga malilinis. Patingin nga po, ang mga paa dyan. Yan, sasabihin ko sana, tingnan mo yung kuko na katabi mo. Hindi, wag na po. Yan. So ngayon, then he came to Simon Peter who asked him, Lord, are you going to wash my feet? So isa-isa nang hinugasan yung paa, no? At parating na kay Peter. Si Peter naman, Lord, huhugasan mo ba yung paa ko? Sure ka ba? Wala. Yeah, Jesus answered him, alam mo anak, hindi mo lang nare-realize kung ano yung gagawin ko sa iyo ngayon, pero later on, mauunawaan mo. Ngayon si Peter, no? Talagang si Peter, no Lord, Peter told him, hindi mo talaga dapat hugasan ng aking paa. Yan, napakagaling talaga ni Peter. Alam niyo, may mga scholars na iba't iba yung point of view ng mga scholars dito. May mga scholars na sinasabi na ma-pride daw si Peter, arrogant daw siya, na parang pa-humble effect. Okay? Meron naman nagsasabi na talagang nahihiya po si Peter na magpahugas ng paa. Kayo po ba, halimbawa, pumunta po dito si Pastor Peter. Okay? Tapos nakita na ang dami mong dalang bag. Sister, pwede ko bang buhatin yung bag mo? Papabuhat mo ba kayo? Hindi, no? Kasi mahihiya tayo kasi parang si Pastor Peter yan eh. Pero alam niyo, no? Ako naniniwala lang ako na ito ang nararamdaman ni Peter dito eh. Na, Lord, sino ba ako para hugasan mo ng paa? Ayan. Pero sabi ni Jesus Christ dito, unless I wash you, you cannot involve with me. Anak, pag hindi kita nilinis, hindi ka magiging part sa akin. Pero kung babasahin po natin yung buong verse na yan, ay yung buong chapter na yan, may binanggit si Jesus Christ na, anak, malinis ka na naman. Kaso nga lang, alam niyo po, kung tayo ay may Kristo na sa puso, we are declared righteous. Alam niyo po ba ibig sabihin ng righteous? Ang ibig sabihin po ng righteous, kung ikukumpara po natin siya sa good, ang good po kasi, maaring mabuti kang tao, pero hindi ka mabuti sa harapan ng Panginoon. Pag sinabi nating righteous, ito yung kapag tiningnan ka ng Panginoon, napakalinis mo. Dahil kay Kristo. Okay? So ngayon, tayo bilang Kristiyano, malilinis na po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaso nga lang, yung nilalakaran po natin dito ay, madumi. Kaya kailangan natin from time to time, tayo humihingi palagi ng tawad sa Panginoon para tayo malinis. So ito na ngayon, Simon Peter told him, Lord, not just my feet, but my hands and my head as well. So talagang pabibo talaga si Peter. Lord, wag lang paa, buong katawan na. Okay? Para sobrang linis. Okay? Yan. So ngayon, talon po tayo sa sa verse 12. Dahil medyo maiksi lang yung ating time. Sa verse 12, when Jesus had washed their feet and put on his outer robe, he sat down again and told him, do you realize what I have done to you? Naiintindihan niyo ba mga anak kung ano yung ginawa ko sa inyo? Alam niyo mga kapatid, habang iniisa-isa ni Jesus Christ na linisin yung paa ng mga disciples, parumi ng parumi ang damit ng ating Panginoon. Okay? Parumi ng parumi. At siguro sino gusto magpahuli? Kunyari lahat tayo malilinisin. Sino gusto magpahuli?
Wala na siguro yung mga eksema, yung mga lipunga sa inyo mapupunta, ano? Pero kita nyo, no, si Jesus Christ talaga, no, kahit na, ewan ko, parang, ewan ko, kung ako maglilinis ng ganung karuming pa yung kanina, parang siguro gagamit ako ng kahoy. Lalagyan ko ng sponge sa dulo. Yan. Pero si Jesus Christ, damit niya mismo, yung robe niya mismo ang ginamit para panlinis. So makikita natin dito, let us magnify Jesus Christ, yung grabe yung humility niya. Grabe yung pagmamahal niya dito sa mga disciples niya. Okay? You call me teacher and Lord, and you are right. Because that is what I am. So sinasabi lang dito ni Jesus Christ na, mga anak, totoo, ako yung teacher ninyo. Ako ang Lord ninyo. Binibigyan lang ng emphasis ni Jesus Christ na ganito ako. Okay, dapat sinasamba niyo ako. Pero, sa verse 14, so if I, your Lord and teacher, have washed your feet, you must also wash another's feet. Alam niyo kaya kung bakit hindi na po natin pinapractice ito sa panahon natin ngayon. At alam ko namang hindi natin gusto lahat, pero dahil alam naman ng Panginoon at sinasabi naman ng Panginoon na hindi po ito ang dapat nating ginagawa, kundi magmahalan po tayo. Yung paglilinis ng paa, ang ibig sabihin po nito, mahalin po natin yung isa't isa. Okay? Kaya alam nyo, ako natutuwa ako. Nung ako po ay, na-share ko na pala to, nung ako po ay na-aksidente sa motor, yan, sabog-sabog po yung mukha ko dito. Ayan. Pero alam nyo, hindi naman ako yung, Lord, ba't ganito nangyayari sa akin? Masaya pa rin ako kasi nandun yung joy kasi alam ko, iningatan pa rin ako ng Panginoon. Pero alam nyo, for the first time in my life, matagal na po akong Kristiyano. Lumaki po ako sa church. Pero alam nyo, dito po ko sa CCF, naramdaman yung pagmamahal ng brethren. Pagmamahalan. Hindi naman kami nangangailangan ng pera, pero may nagpadala po sa akin. Pero alam nyo, yung pinadala nila sa akin na tulong, hindi po ako natuwa dahil may pera po ako. Natuwa ako, ay may nagmamahal pala sa akin. Saka, nung ako po ay nasa bahay, biglang may dumalaw, may dalang Jollibee. First time po, alam nyo, hindi ako naiyak sa Jollibee. Naiyak ako dun sa pagmamahal ng kapatid. Kaya I challenge everyone, kung meron po dito wala pang D-group, sama po kayo sa D-group. Huwag po kayong matakot. Dahil kapag tayo part ng D-group, meron kang family na masasamahan. Meron po ba ditong blessed dahil meron kayong part kayo ng D-group? Amen. Yeah, praise God. So ito po, verse 15, I have set an example for you so that you may do as I have done to you. Kung gaano kagrabe yung sakripisyo ng Panginoon, kung gaano ka humble ang ating Panginoon, dapat ganun din po tayo to each one of us. Huwag na po tayo magpataas, huwag na po tayo magpagalingan. Ito po, dito na po tayo magtatapos. If you will just understand how much God loves you, kung naiintindihan lang po talaga natin kung gaano pong kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Bago ko po yung next slide, tanungin ko po muna kayo. Hindi niyo po kailangan magtaas na kamay o sumagot. Tanungin niyo yung sa sarili niyo. Naiintindihan mo ba talaga kung gaano kang kamahal ng Panginoon? Naiintindihan mo ba? Kasi kung naiintindihan mo, number one, by His grace, you will serve Him and you will be a part of His family. Alam niyo, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon at naramdaman mo yung grasya niya, naramdaman mo yung laki ng sakripisyo ng ating Panginoon, hindi ka mapipigilan na, Lord, magsuserve ako sa iyo, magiging part ako ng pamilya na to. Kung ano man yung pwede kong maitulong, kung ano ang meron ako, ibibigay ko sa iyo, Panginoon, dahil grabe ang pagmamahal mo sa akin. Kapatid, kung naiintindihan mo talaga ang pagmamahal ng Panginoon, magsuserve ko sa Kanya. Magiging part ka ng growth nitong pamilya na to. At kung ikaw,
sa puso mo, ay okay lang naman na mag-isa ako. Okay lang naman na masaya na ako na nakikinig ako ng message, hindi na ako magiging part ng church, hindi ako magsuserve. Okay lang naman. Dahil ang church po magpapatuloy nang wala tayo. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Dahil kung ayaw mo, maglalagay ka siya ng iba. Kung tumatanggi tayo sa ministry, maglalagay siya ng iba. Kung ayaw mo mag-serve, meron siyang kukunin na iba. Hindi tayo kailangan ng Panginoon. Tayo ang may kailangan sa Panginoon. At kapag tayo nagsuserve sa Panginoon, hindi po si Lord ang magbe-benefit, tayo po ang magbe-benefit. Alam mo, meron po ba dito mga volunteers na masayang nagsuserve? Meron po ba? Ang sarap mag-serve sa Panginoon, ano? Sana po, madatnan, yung isa sa mga desires ng puso natin, na madatnan tayo ng Panginoon na tapat, na naglilingkod sa Kanya. Regardless of your age, dapat ito po yung desire ng bawat isa po sa atin. And then number 2, kung naiintindihan lang talaga natin ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, you will accept and love His people. It's people, regardless of who they are. Kung naiintindihan natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, kahit may mga difficult person tayo na nakakasama dito sa simbahan, sa mga ministries, minsan sa mga ministries, may mga nagkakaroon ng ng mga issues, nagkakaroon ng alitan o tampuhan. Pero kapatid, lagi natin tatandaan, we are commanded to love. Kaya anuman ang ugali ng kapatid mo ngayon, kung anuman yung pinagtatalunan mo, kapatid, ipag-pray mo sa Panginoon na ma-overcome ka ng pagmamahal para hindi yung nakakainis doon sa tao ang makita mo. Ang makita mo sa kanya, kahit ganito itong tao na to, love ko to. Kasi love ako ng Panginoon. Number 3, kung naiintindihan lang talaga natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, regardless of who you are in the church, serve God and His people with all humility as Christ served His disciples and loved His disciples. Alam nyo, kung sino ka man sa church, leader ka man, regular volunteer, o uma-attend ka lang dito sa simbahan na to, kapatid, kung naiintindihan lang po natin kung gaano po tayong kamahal ng Panginoon, we will serve with a humble heart. Wala po tayong ipagmamahal. Alam nyo, may narinig ako dati na na komento lang, bro, bakit di ka sumali sa sa Exalt team? Alam niyo, sabi niya sa akin, okay lang bro, it's worth the wait naman. Parang kapag hindi mo na ako mag-join, pero pag nag-join ako, sulit naman yung paghihintay. Pero nakakalungkot lang po yung mga ganun. Kahit gaano po tayong kagaling, pero puno-puno po tayo ng kayabangan sa puso natin. Hindi natin mag-glorify ang Panginoon. Pero kahit hindi ka magaling sa ginagawa mo, hindi ka katulad ng iba na talaga naman nag-excel sa ginagawa niya, lalo na dito sa church, pero ang puso mo naman ay nakikita mo lang si Kristo. Yung napakalit na ginawa mo, napakalaki sa Panginoon. Okay? So yun And then number 4, ito po kung naiintindihan lang po natin kung gaano po tayong kalamahal ng Panginoon, you will continue to serve God regardless of your present situation. May problema ka ba ngayon? Meron ka bang mga issues sa buhay? Sa pera, relasyon, o may karamdaman ka? Mga kapatid, kung naiintindihan lang po natin kung gaano po tayong kamahal ng Panginoon. Lord, dami kong problema. Lord, ang bigat-bigat na nararamdaman ko ngayon. Pero Lord, hindi po ako mapipigilan na sambahin ka. Hindi po ako mapipigilan na i-worship ka. Hindi ako mapipigilan ng mga problema na ito na mahalin ka at paglingkuran ka. Dahil alam ko, Lord, naiintindihan ko po kung gaano niyo po ako kamahal. Kaya kapatid, kung nandun ka sa punto na parang gusto mong huminto sa ministry, gusto mong huminto sa pagsaserve sa Panginoon, balikan mo palagi.
kung gaano kang kamahal ng Panginoon. At yung pagmamahal ng Panginoon na yun ang magbibigay sa atin ng lakas. Yun ang magbibigay sa atin ng puso para mag-continue sa lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. At yung mga ginagawa natin yung pagmamahal natin sa Panginoon, kita mo, pagdating ng araw, ang dami-daming bunga. Yung mga sakripisyo mo para sa Panginoon, para dito sa simbahan na to, akala mo lang ngayon na parang walang nangyayari. Pero kita mo, marami palang nabibilis sa'yo. Maraming na-encourage sa buhay mo. Marami ka palang napapalakas. Kaya kapatid, love God and love the church. Let us pray. Ama, maraming salamat po sa gabing ito. Thank you once again for reminding us, Panginoon, how great is your love, Panginoon. And your love is enough for us, Panginoon, to be happy, to be fulfilled, Panginoon, regardless, Lord, sa aming pinagdadaanan sa buhay, Panginoon. Truly, Lord, ni isang saglit, Lord, hindi niyo pinakita, Panginoon, at hindi kayo naging unfaithful, Panginoon. Simula ng pinanganak kami, Lord, hanggang sa kami po ay mamamatay, Lord, you will remain faithful to us, Panginoon. At mananatili yung grabe yung pagmamahal niyo po sa amin, Panginoon. Kaya Ama, anuman po ang pagdadaanan po namin, Lord, help us, Lord, na makita po palagi kung gaano niyo po kaming kamahal. Itago niyo po kami sa inyong pagmamahal, Panginoon. At tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na mahalin po namin, Panginoon, yung mga tao na ipinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Itong CCF Binangonan, Lord, patuloy niyo po itong palaguin, Panginoon, at tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na lumaki po ang pagmamahal po namin sa isa't isa. Kung ano man po yung nakikita po naming problema sa aming kapwa, Panginoon, wag niyo po kaming hayaan na makita po namin yung tao. But help us, Lord, na makita po namin yung pagmamahal po namin sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa lahat. We love you, Lord, and we are bringing back all the glory, praises to you. In Jesus, your mighty name. Amen and amen. Palakpakan po natin, Amen. Panginoon.